Ikaw ba ay may problema? Basta, hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta, hindi mema. Ihanash mo na yan sa mga paborito mong frena dito sa Dear Bex. Ayan. Dear Bex, Hello! Hello, once more. Happy Wednesday mga Bex. Ayan, pasensya na medyo magingay dahil papansin kami. Oo, nasa ano kami, cafe. Nasa kapihan. Oo. And happy Wednesday. Correct. Kamusta kayo? Happy New Year one more time. Taro, maraming salamat sa very, very kabog na support sa pinaka-una nating episode nung 2 weeks ago, I think. Yeah. Oo. Thank you Tsaka so maraming much. salamat sa fab na engagement sa social media. Correct. Sa mga likers, sa mga commentors. Tsaka ganyan. in fairness man, may mga nagsisend ng mga for pang Dear Bex. Oo, may mga gusto nila participate, Correct. makarinig ng mga advice. Tsaka yung mga nagko-comment kasi sa atin, mamanghanas din sila sa mga Oo, ganyan. true. Ayan. So, umpisahan na ba natin? Ayoko. Hindi, dahil dalawa ang Dear Bex natin today. Pero ano lang naman. Yung isa medyo mabigat. Medyo mahirap. Yung isa light, yung isa Hindi din siya hard. light actually, pero sige, go. Sana na. Medyo, I mean, Mas relatable. mas Let's see. relatable, oo. Kasi yung isa medyo unique story. Correct. Really. Ayan. So, ito na. Naubos na nga itong manggalos. Kaka-brainstorm kung paano susolusyonan. Ayan. So, ito. Una, Dear Bex. Meron akong friend na nanghiram ng money from me. Nag-start small lang like 1K, then naging 2K. 4K, ganyan. Then, pag nagpapasabay rin siya ng items, then, well, in the end, super tagal niya magbayad. Pinakalas niya is nung Feb last year pa, and ang catch is, hindi lang sa akin. She would ask other friends too. 10K, then recently, yung sa mom ng friend ko na 30K. Every time I would ask if she can pay me back, laging may reason and would ask na pwedeng ma-extend, ganyan. And ayun nga, na-extend na for more than a year. Pero, laging bago ang iPhone. And laging kumakain sa labas with friends. Last year, nung nag-ask ulit ako if pwede ba niya ako i-pay, ang sabi niya sa akin, need niya humiram sa akin ulit para ma-pay niya ako. Ang gulo, di ba? Paano kaya ito? Oh my God. Alam mo, medyo bonik sa mat yung nanghiram, Oo, ha? Correct. Oo. Parang walang logic in life. Correct. Walang Pero logic. may naalala ko dun sa yung sa mga madaming utang pero laging naka-iPhone. Correct. May naalala ko ng hiram tapos kinabukasan ng pagluta drip. Ay, oh my God! Guys, ayan na, ayoko na mag-open kasi baka listener ko siya. Hello! Hello sa'yo kasi nanghihiram ka, tapos kinabukasan, nagpagluta drip ka. Love it! I love it. At, Sabihin, hindi ko gets yung sasabihin short siya pero may pang drip. kasi maintindihan ko pa yung mga taong nanghihiram na talagang hikahos, Correct. na naabuti ng matagal na taon bago makabawi. Kasi alam mong nahihirapan Correct. talaga. So ano nang solusyon natin dito kay Miss Maniningil. Uy, speaking of singilan ng utang, nakita mo ba yung sa news nung this week lang, na few days ago? Yung sa Cavite. Parang nakita ko nga yung news na Oo, yan. naniningil siya ng utang. Naniningil siya ng utang. Nategi siya. Diba? Tapos 50K yung sinisigil niya. Nasakal siya nung sinisingil niya. Then OMG. sinilid. Nung namatay na, sinilid niya sa icebox. Diba? Tapos, yung nakapatay, parang sinabi niya sa asawa niya yung nangyari. Kaya nabalita Sinabi niya sa asawa niya yung nangyari. Tapos, doon na tumakas yung yung nakapatay. So ate girl, ang ko sa'yo, wag kang O diba? Naningil Huwag ka na nga. maniningil Ikaw pa yung huwag ka maniningil naligwa. mag-isa. Make sure may kasama ka. Correct. Kasi kung ikaw lang mag-isa, baka mategi ka. Charis. But Correct. on a serious note, on this situation talaga, ang hirap pag-usaping utang eh. Mahirap talaga siya pag-usaping utang. Mas maganda siya gawin sa
talagang nakakakilala sa'yo, kung gipit na gipit ka, tapos kilala mo tong taong to, dun ka na lang kumausap. Kung hindi pumayag, okay lang, at least you tried. Huwag yun sa tao na hindi mo naman ka-close, tapos dun ka pahihiram. Tapos, ang responsibility mo naman as sa nanghiram, yung kung ano yung promise mo to pa rin mo. Kung hindi mo naman kaya ma-fulfill yun, explain mo na lang kung bakit hindi mo ma-fulfill. Huwag mo nang hintayin na singilin ka. Huwag mo na lang hintayin na i-follow up ka. Pero, Dapat, ikaw na yung mag-initiate na, Oo. uy, sorry, hindi pa din talaga ako nakakabawi. Wala pa talaga akong pampalit. Yung ganun. Ako, Tsaka, kung talagang kapus ka. Bakit ka nag-iPhone? Inuna mo pa yun kaysa dun sa Pero, may atraso ka. Ako, hindi talaga ako ayoko talaga nagpapautang. Kasi I know the struggle of paniningil. Tapos ikaw pa yung sasabihin na, actually may issue ako na, may issue sa akin dito na mahilig ako maningil. Mga utang yun eh. Sino? Basta, ayan. So, ang advice ko is, siguro, pwede mong i-take na measure is, idaan mo legal way. Siguro hindi naman ganun kalaki yung amount para magkaso ka pa, no? Pero baka lang meron kang friend na pwede mong kontsyabahan na para lang matakot, di ba? Na, kunwari, may kaso. Para Oo. magbayad. O di kaya, Lalo lang kung may pang iPhone, hindi ako naniniwalang walang pambayad. hindi kasi, ang nag-chika nito sa akin, nag-PM sa akin mismo nag-PM, kasi kilala natin. Pero syempre, di namin di-disclose kung sino man ito. Bali, ang nangyari daw kasi, yung parentals daw ng humiram na ito ay nasa abroad. Oo. So, may capability talaga. Kaya Siguro hindi ako talagang, naniniwala na walang pambayad yan. siguro nasa-short lang talaga yung bata kasi gastadora, parang ganun. I know it hurts to hear na gastadora, but if you cannot manage your finances, the fact na you have all the means to sustain everything in your life, it means hindi mo talaga siya kayang ma-manage. O kaya baka pwedeng i-post mo online. Ako, Na hindi mo i-post agad kung sino, baka lang pwede kang ako, bigyan mo ng ultimatum na, pag hindi ka pa nagbayad, post ko to. I-reveal ko kung sino. ako naman, siguro dahil magkaibigan din sila, hindi ko alam. So, ang Okay, advice ko na lang is, kausapin mo na talaga. Ngayon, O kung kaya- hindi madaan sa usapan na maayos, magbigay ka na nga ng ultimatum na parang kung ayaw mong ma-expose. O kaya, send mo sa kanya yung link ng episode na ito. Magbayad ka naman, huy. Kunting hiya pinapaabot ka na sa Baxters. Sorry. Oo nga. I mean, it's normal to tawag nito, to hiram naman. Kasi natataon naman na sa short ka talaga. Pero, normal din na magbayad. Correct. Ganon. Yun lang yun. Kasi may mga negosyante nga sa mundo, milyon-milyon yung utang, pero nakakabayad naman sila. Correct. True. So, hindi naman nakakahiya talagang umutang. Ang nakakahiya, yung hindi ka nakakabayad. Correct. Yun yung Totoo. nakakahiya. Kasi, lalo na ang pag-utang ay kung meron ka namang valid reason, like, for example, pangkain or Ay, alam mo kasi pamasahe. kung nakakapag-iPhone, di ba? Tsaka nakakakain sa labas. Parang kapal naman ang pes. Oo, ibenta mo kaya yung iPhone para mabayaran mo lahat ng jutang Oo. mo. Kasi nabalitaan ko, meron pa siyang malalaking jutang may sa iba-ibang Oo, tao. yun yan. So, yun. Try mo na lang ibenta yung iPhone to At saka settle. baka na din yan. Baka problema na din yan. Alam mo yung parang mental problem na din na hindi niya na lang paano susolusyonan yung mga problems niya. Kaya, ang papatong-patong na, take it one step at a time para makaahon ka. Oo, kasi meron namang ways. Like, ang dami mong pwedeng irakit. Ganon. At meron na rin kami nagiging fan. Nakikita ko sa peripheral view ko. Pero, ayan. So, sana kalma lang sa paniningil dahil ayaw nating mailagay sa icebox. Ngayon nating matimbog. Correct. Ayan. So, move on na tayo sa ating next, Dear Bex. This is, ikaw na magbabasa. Okay, sige. Go. Uy, mahaba-haba ito. Please bear with me. Go. Akong pipindot. Ayan. Dear Baxters. Dear Bax. Ako ay isang straight married woman, 35 years old from Visayas and married to a wonderful man. 15 years na kaming kasal and may 2 anak na. He was my first and only boyfriend. Maaga kaming kinasal, kaya nabuntis ako nung college. Kasi naman siya. Oo. Masaya ako sa pamilya ko pero during pandemic, pansin ko na parang naging routine na ang aming buhay mag-asawa.
wake, send the Wake kids to up, school, send the kids to school. work, home, Netflix, sleep, repeat. Ganyan. Alam niyo yung parang may routine talaga kayo. Hindi na kami nagiging intimate sa isa't isa for years. Hindi na niya ako pinapakilig. Manood kayo na Fushigi Yugi. Charot. Wala nang thrill ang aming pagsasama. And paminsan, I secretly resent him for taking away my youth. Feeling ko, marami akong na-miss out in my 20s. May kilala akong ganito personally. Hindi Charing. na mag-talk. True. 2 years ago, may bago akong naging workmate. Tawagin natin siyang Samantha. Ay, Samantha. Maganda at matangkad. Mukha siyang supermodel nung 80s. And Glamazonian beauty. Una ko siyang nakita na pahanga na agad ako sa kanya at gusto ko siyang maging friend. And agad din naman kaming nag-click and in time became inseparable sa office. Napansin din ng aking asawa na bumalik ang sigla ko and there's a skip in my steps. I always smiling and always excited to get to work. One day, I realized I've fallen in love with Sam na pala. Oh. I couldn't stop thinking about her. She made life so colorful again. She brought joy and excitement back, something I thought I have lost. Ang mga Bex, during our work Christmas party last year, may nangyari sa amin ni Oh Samantha. my God. And it happened 2 months ago, last week. I realized I'm carrying her child. Yes, her child, mga Bex. Samantha is a trans woman, but hasn't fully transitioned yet. She told me confused din siya sa nararamdaman niya because I'm first and only woman she ever felt this way for. I'm scared and confused. Hindi ko alam paano ko i-explain sa asawa and anak ko how I got here. Hindi ko alam kung ano ba ang sexual orientation ko or preference. Alam kong I made very bad decision, pero mahal ko si Sam. And alam ko mahal rin niya ako. And we want to keep the baby. But I don't know if this is another bad decision I may never recover from. I hope you and your listeners can give me sound advice on how I can move forward with this dilemma. Salamat. Nagmamahal, dazed and confused. Ako. Miss Daisy. Tawagin natin siyang Daisy. Si Daisy and Confused. Ako din ay dazed and confused after. Oo. So, i-break down natin. We have parang Daming issues? Oo, kailangan i-unpack. So, si Daisy ay straight, 35, may asawa, may anak na 2. Then, nabore sa relationship. Tapos, na-meet si Sam, na isa palang trans woman. So, I assume Sam is male to female, transgender. Kasi nga, nung na-meet niya is, super free. So, sorry, medyo maingay, may nagtitimpla ng kape. Ayan. So, naging close sila ni Sam and may nangyari and ayun nga, nabunti siya ni Sam. Oh, paano ba ito? Paano kaya? Actually, mahirap to na situation. Uh-huh. Pero ako, as a wait woman, lang, part din ng story, parang they don't wanna terminate the baby naman. Gusto nilang i-push through. sige po. So, tingnan natin kung anong solution natin dito. Kay DC at kay Sam. Ako, nahihirapan ako sa upuan ko, mga Bex. Ang taas kasi. High chair kasi kang as babies. Mm-mm. Babies! Nahihirapan ako. Charot. Ayun, ako ang advice ko as a woman and as a wife, as a mother, dahil sa nangyayari, alam mo yun, as a wife, as a mother, ako I'll just have to be honest with my husband. Kasi it's your responsibility to be honest with your husband, no matter what. Kasi yan din naman ang inyong naging pangako sa altar. Sa harap ng Diyos, sa lahat ng mga karami nung kinasal kayo. So, better na maging honest ka na lang. And, sabi mo sa kanya lahat-lahat yung naging problema. Ano ba yung nag-stem kung bakit nag-delve ka into another relationship? At saka, sabi mo na lang din sa kanya na yun nga, part din nun is you're confused with your sexual orientation and preference. Kaya din nangyari. Siguro nasa phase ka ng experimentation kasi hindi mo na-experience ito lahat nung kabataan mo pa. Kumbaga, gaya nga ng sinabi mo,
nagsimula kayo ng maaga. Mhm. Yeah. So, better yet, kausapin mo na lang yung asawa mo tungkol dyan. Pag-usapan ninyo. But syempre, you have to be ready of the consequences Mm. na alam naman natin na hindi magiging maganda ang outcome nito. Alam natin na magiging Totoo. negative to. Ayaw na kitang i-sugarcoat na matatanggap niya kasi mahal ka. Hindi ganun eh. Kasi ang una, pag ang tao nakatanggap ng balita na ganyan na alam mo yun, about betrayal and everything, cheating. Masakit yun. Cheating yung ginawa mo eh. Yeah. Actually, it's adultery kasi kung kasal kayo. Masakit yun sa kanya. Tapos, matatapakan din yung ego niya. Kasi lalaki siya. Tapos, Correct. di naman sa trans woman niya. Ay, tama ba? Trans woman siya. So, parang, mag-iisip yan, ano bang kulang sa akin? Ang daming mga sanga na magbubunga sa issue na ito. Aha. Kaya kailangan mong maging handa. At saka, ano ba yung gagawin mo next steps? Kung halimbawang hindi niya matanggap, ano nang gagawin mo next steps? Saan ka pupunta? Tatanggapin ka ba ni Samantha na kayo na lang yung magsama and just keep the baby? Is she open to this kind of relationship? Kasi, di ba usually pag trans woman, dapat ang preference niya ay lalaki. Tama ba ako? Pero at At this saka time, nakalagay din naman sa story na confused din si Samantha dahil first time na din niya makaramdam ng ganong feelings towards another woman. So, ako naman, my take is, cheating is cheating. Parang kahit ano pa yan, trans pa yan, straight pa yan, cheating is cheating. Kaya lang, syempre, it would add confusion and parang controversy siguro sa pamilya nyo na daming ingay. Dahil trans yung nakabuntis sa'yo. oo. Tsaka alam naman natin na situation sa Philippines, they're not very open with LGBTQ. Even yung same-sex marriage, they're not open with it. Iilan lang ang nakakatanggap sa ganitong situation. I assure you, you are part of the LGBTQIA community kasi the Q in LGBTQIA stands for queer and questioning. So if you're confused, if meron ka na agad confusion na nafe-feel about your sexuality, automatically nandun ka sa umbrella ng questioning. So lalo na may mga sexual na nangyari dun sa ito kinakaya yun. Daming jingaistra. Oo nga, galing kumalma yung mga mouth. Charing. Pero if I were you, I would also tell my husband about it kasi unang-una, you solve your routine problem. Parang yung coldness problem ng mag-asawa, you solve it with another problem by engaging with another person. So ayaw mo naman na isolve yung another problem na naman with another problem. Alam mo yun, parang magpapatong-patong lang lalo yung problem. Tsaka ayun, wala namang sekretong di nabubunyag. So malalaman at malalaman din niya yan. Lalo na ikaw yung magdadala ng baby, ikaw yung lalaki yung chance, so makikita ng mga tao. Not Siyempre, unless magtataka sila kanino galing yun. not unless willing yung husband mo to take responsibility for the child. Goods yun. Pero syempre, hindi naman yun magiging madali dahil nga you cheated on him. So may sakit yun sa part niya. Hindi ko alam kung how open your husband is. Baka pwedeng maging open na relationship kayong tatlo. I don't know. Just another idea that pwede maging possibility. Kaya lang, marami tayong hindi alam na details eh. Pwede din kasing, malay mo, transphobic pala yung husband mo. So, mas dagdag galit yun. Oo. Diba? O kaya So, kahit homophobic man lang. Ako talaga, it boils down to Telling your husband. telling your husband, and from there, you will know what to do next. Correct. And kung ano mo mangyari, you need to think of your backup plan, like saan ka titira next, ano yung mga true. anak Yun mo, yung how first- you can support your kids after the separation, Correct. mga ganyan. You have to That's- be ready of the worst scenario. That's the first step that you have to take. You have to think of saan ka pupunta, anong gagawin mo, if ganito mangyari, even before you talk to the person, isipin mo na muna, i-consider mo yung the things na, and then pag meron ka ng may mga backup plan ka na, okay, pag hindi niya ako tinanggap, dito ako pupunta, pag tinanggap niya ako, ganito yung mangyayari, before you even get there, para pag nandun ka na, alam mo na yung next steps to take, kasi alam mo na yung pupuntahan. Oo. Sana makatulong tong advice namin sa'yo. And also, I would advise for you to talk to a very close friend.
Kasi malaking tulong yung a good friend is a very big help. Lalo na pag ganyan Na ang... hindi homophobic Oh, ay, oo. I mean, yung close mo talaga na, yung, kumbaga, tinatawag na ride or die mo. Ganyan. Kasi medyo sobrang serious ng matter eh. So, kailangan mo ng someone to lean on. Mahirap to lalo na kung magtutuloy mo yung pagbubuntis mo. It's gonna be so hard for you to go through it alone. So, make sure na there's someone na who can support you. Ganyan. So, ayun, at the end of the day, magdasal ka na lang din. Pag-pray mo lahat ng mga nangyayari. Kahit naman kung hindi ka man Catholic, okay lang yon. Hindi mo naman kailangan pumunta ng simbahan eh. You just have to reflect. Kung saan ka man naniniwala. Oo, kasi ka naniniwala. Kapit ka doon. Tapos, hindi ka ng guidance, ganon. Ano ba yung pwede? Saka also, you have to accept na kailangan mong dumaan sa paghihirap kasi you made a mistake. Kailangan mo i-realize na mistake yung ginawa mo. Kaya may consequences. Hindi naman, I know mayroong mga mistakes na madaling lusutan. It's just so happen na itong mistake na take mo is parang mahirap siya, lalo na may baby na involved. And as you said, you want to keep the baby. So, and bawal nga yun, di ba dito? Parang it's illegal to abort baby. So, Ayun. wala kang choice. So, ayan, take your time to think kung kinakailangan mo muna magbakasyon for a while to think things over. And that would be very helpful. And then, that's the time that you can come up with a sound decision talaga for yourself. Sana nakatulong. Sana makatulong, sis. Oo, tsaka hindi, in the first step pa lang na you take na you already told someone about it. Sana nakabawas ng bigat kahit papaano. Ayan. So, hopefully makatulong sa'yo. And thank you so much for sharing your Nakaka-learn story. stuff, things like this really happen, no? Oo. Di ba, yung nangyari, hindi naman sobrang controversial. Kwento ko lang na, baka kasi may mga nagsabi, ibe-evento lang yung mga ganun. If you know, Joey Mead, the model from nung 90s, 2000s, na asawa niya yung si Angie King, na sobrang motor racer before, tapos nung in the middle of their marriage, trans pala siya. So, tinanggap naman siya ni Joey and sila pa din hanggang ngayon. Para lang merong basis na hindi invento ang pagiging trans. It happens even in marriages. Correct. Ayan. So, Miss Daisy and Confused. Sana naka-help ito. And mga Bexters, comment kayo below if anong wag nating i-bash. Sana makaano lang tayo. Kung mababash kayo, make sure na mag-trending to. Oo. Para lang maka-help tayo na, ano ba? Kasi kami, Moral support. oo, hindi. At saka kasi medyo same kami ng take ni Bex. So, Baka meron kayong ibang atake. correct. Yeah. So, yun lang. So, ayan, for the next segment, tayo ay magpe-meltdown at Jonas Brothers. What's bothering you? I'm bothered with people that are pilosopo. Witness ka, di ba? Tsare. Ayoko kasi yung dami-daming sinasabi, tas alam naman yung sagot, tas tatanungin ka pa. Parang waste of time. Parang kung ayaw mo na lang akong kausapin, wag mo na lang akong kausapin. Kasi ayoko ng sinasagot ako ng pabalang Kasi parang you're just trying to prove a point. Oo, na parang you're just... Ikaw na ang bright. O hindi, other than that fact, ayoko lang yung parang tatanungin mo pa yung opinion ko. Tapos, Buo naman na yung opinion. Buo naman na yung opinion mo. So, para saan pa yung isasagot ko? Para kang tanga. Well, nasabi ko naman sa kanya yan para kang tanga. Sabi ko talaga yun sa kanya. So, ayoko ng mga ganun. It's really bothering me. Ako naman ang meltdown ko. Actually, ibahin ko, i-connect ko sa'yo. Iba yung naisip ko kanina. Pero sa dami ko ng listahan ng pet peeves. I-relate ko. Ayoko yung pag may tinanong ako sa someone, sasagot sa akin, hulaan mo. Gusto mo tampaling kita. Gusto mo ma-meet ito. Di ba yung tatanungin mo, kumain ka na, hulaan mo. Madam Auring. Sanay na ba seba? Ayan. So, pag nagtanong po ako, huwag niyo akong tatanungin na. Hindi akong sasagutin ng hulaan ko. Dahil,
Ayan. Ay, may aso. Ayan. So, ano naman ang learnings natin for this episode sa ating gets ko na? Ako, hindi siya related sa Go lang. Hindi siya Kahit related ano. sa mga senders natin. Pero I have learned dahil nga sa mga nangyari sa akin na magpahinga. Kasi I felt na I've been working really hard. And, Oo, tatlo-tatlong Bex. oo. Kaya rin siguro sila isa-isang nawala na start of the year kasi papadating nga itong frozen shoulder na ito. Kasi kung hindi siya nawala, start of the year, feeling ko baka hindi lang frozen shoulder yung nangyari sa akin. Frozen body. Frozen body na. Baka maano na tayo. Maligwak na talaga tayo sa earth. So, ayun lang. Siguro, it's all about time management, balance. Tsaka tatanggap ka ng work na hindi naman tawag nito. Natitake for granted ang iyong health. Ayun. Always think about your health first. Kasi napaka-importante. Lalo na sa mga kaidara namin dyan ni Bex. Correct. Kasi nandun na tayo sa malapit na kami sa mid-age eh. Oo, true. Kaya hindi ko alam kung matatakot pa ako or what. Kasi parang hindi pa ako nagbigay ng enough time to take care of myself. Parang I didn't do much to take care of my health. So, ang learning ay magpahinga. Kasi kung hindi ka man makapag-workout or makakain ng healthy food, at least yung pahinga, wag mo namang i-deprive yung sarili mo with that. Abusing self. Kasi ako talagang ako ngayon sa money. Kaya I'm really working hard, tsaka ang daming kailangan gawin. Siguro dahil, hindi ko alam kung pressured ba ako with the time na gusto kong maka-achieve ng mga ganitong bagay. Hindi, at saka may minemaintain kang lifestyle. Oo, yun pa. Part yun. Kasi, part din sa adulting yung namimili ka ng lifestyle. Although hindi naman super lavish na lifestyle. What I mean is, ayaw natin na, lumangoy sa basura. Ika nga ni Manny Villar, na ba yun? Meron siyang kanta na ganyan. Nakalangoy ka na ba sa dagat? Ang basura. Dahil di naman natin kailangan umabot sa ganon. So, syempre may mga bagay tayo na gustong ma-achieve. Correct. Kaya ganyan. Pero syempre, at the end of the day, let's learn to take care of ourselves and rest. Yan talaga. Ako naman, gets ko na you don't have to put weight on other people's opinions. Parang pipiliin mo lang talaga kung kanino ka makikinig. Like, people who matter. Kasi actually, napulot ko siya online kasi may mga comments doon. Not about me, about certain issues na. Bakit ba ako magpapa-apekto? Wala namang effect sa buhay ko yung comment nila. Parang ganun. So, dapat hindi lahat tinitake mo personally kasi not everything is about you. Parang ganun. Even if it's about you, parang just learn na gets ko lang na dapat pipiliin ko din kung kanino ko makikinig. Lalo na, dun lang sa mga nakakakilala sa'yo. Para hindi ka din nasi-stress. Kasi hindi naman lahat mapiplease mo, hindi naman lahat kaparehas mo mag-isip. Ganyan. So, yun ang aking gets ko na. Ayan. So, ayun mga Bex. Thank you very much for Correct. supporting Dear Bex. Number 2. At kaya dumami na rin ang letter senders. At syempre, excited na rin kami ma-share mga susunod pang storya sa True. inyo sa susunod na episode. Go lang, send lang kayo, bexterspodcast@gmail.com or sa Instagram or Facebook namin @bexterspodcast. Correct. And Pwede kung- din sa if lagi naman kami nag-check ng comments on all the platforms that we are available. So, kung sa Spotify man kayo mag-comment, sa YouTube or sa Facebook, basta lagyan nyo lang ng Dear Bex or #DearBex. Yun, Oo. alam na At saka agad may namin. messenger ang Bexter's Correct. Facebook. Facebook. So, pwede kayo dun din mag-message. And of course, yung IG namin, Oo, pwede na tama. kayo mag-send ng direct message. And syempre, if you personally know us, Mel and I, if you personally know us, message na lang kayo sa amin. Pwede naman yun. At hindi naman namin ililigwak ang inyong identity. If you want to be known, go. Just let us know if you want to be anonymous para alam niya namin ang atake. Ganyan. Mag-email na lang kayo kung gusto Oo, nyo maging and- anonymous talaga. If you're listening to us on kung saan man, please don't forget to like, subscribe, or share, comment kayo, ganyan. And also rate our podcast 5 stars. Correct.
Rate nyo na po kami 5 stars. If hindi And pa kayo naka-follow sa mga social media namin at Dexter's Podcast across the board. yes, and follow Romel Paul 620 kung At gusto, Jonah with 4 A's. and at Between Jobs. Na nakalagay ulit dito, katulad last week, may pa-underline. So ayan, i-push nyo na yan mga Bex, and maraming salamat sa inyong support. And hello kay Michael for listening to our previous episode. I appreciate the posting. And sa lahat po ng mga nagtatag Paul, sa amin, hello. thank you. Rogue, thank you for listening. And sino pa ba? Maraming salamat. Kung di ko kayo maisa-isa, I'm sorry. Kulang ang oras. Ayan. Ayan. Bye! Bye! Always be kind. Yes! You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Dexter's Podcast. That's DEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.